Isang mapagpalang araw ulit sa inyo mga kapatid. Narito na naman po tayo muli sa ating programang The Bible Gospel Hour. Ito'y hatid sa inyo ng The Lord Jesus Christ Bible Gospel Churches. Ako po muli si Pastor Jomar Bisponte at kasama ko ngayon si... Ako po si Brother Ken. At isang magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Ngayon po ay nandito na po tayo sa ating pag-aaral sa libro ng Luke, chapter 2. No? At maraming salamat sa mga nagdaang pag-aaral, mahitungod sa chapter 1 at chapter 3 ng Luke. Bago po tayo sa ating pag-aaral, dito muna tayo muli sa ating mga greetings. Bigay ko muna ang higayon para mga greetings ni Brother Ken. Brother Ken. Akong gyud nabati ang atong mga kaigsunan diha, mga kaigsunan tigpaminaw. Mayong adlaw nato diha sa mga kaigsunan nato diha sa Tagbilaran, bisan pa sa Dawis, sa Bahay Albor, sa Basakdako Albor, o bisan pa dinhi sa Calvario Luway, o sa pakaigsunan nato dito sa diha sa Hagna, sa Gindulman, sa Ubay, sa Lubang ug sa Kalape, o bisan pa sa mga kaigsunan po nato dinhi sa Alegria Sur. Mayong butag nato diha, mayong adlaw. Patuloy tayo sa ating mga greetings, no? Unang-una, hindi ko na maisa-isa lahat, pero gusto ko munang batiin lahat ng mga workers natin, lalo na sa mga member natin sa BPWF. Unahin ko na po ang namumuno sa ating fellowship, no? Kay Dr. Katulan, o sa kanyang may bahay na si Sister Lenny. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan, Doc. O ako ang mentor na si Pastor Sirio De Jesus, na kasama niyo po si Sister Celsa dyan po sa Manila sila ngayon, nagbabakasyon. Kala Kuya Cyril, kay Ate Baban, magandang umaga din po sa inyo lahat dyan. At ganun din po sa mga kaigsunan natin dito sa Basakdako, no? Kala Pastor Leonard Samar o kala Sister Lita Samar, magandang umaga din po sa inyo lahat dyan. Ganun din po sa kala Pastor Chibar sa Dawis, mga Clarin family dyan, magandang umaga po sa inyo lahat. At ganun din po dito sa Bahay, no? Sa mga kaigsunan natin dyan sa Bahay, kala Sister Che Pelisilda, nila Sister Rosal, no? Kala Brad Tisoy, magandang umaga sa inyo lahat dyan. Hindi ko na kayo maisa-isa, pero ang lahat ng ating mga kapatid dyan sa Bahay Albon, binigit ko kayo ng magandang umaga. Ganun din po dito sa Alegria Sur Luway, Bohol, sa aking mga kamag-anak, sa mga pamilya kong nandyan po sa Alegria Sur. Magandang umaga rin po sa inyong lahat, sa family po dyan na mga Rurak, o mga Bage family, o Morihia, o Bisponte family dyan sa Alegria Sur Luway. Ganun din po sa mga kaigsunan natin dyan sa Calvario Luway, no? Kala Brad Jerome, o nila Brad Ramil, no? Magandang umaga din po sa inyo lahat dyan. Ganun din po sa Hagna, kala Makalam family, no? Kala Pastor Banjon, magandang umaga sa inyo dyan. O sa Texon family, magandang umaga din po. At dito rin po sa Gindulman, kala Brad Benji, no? Magandang umaga din po sa inyo dyan. At sa Ubay, no? Napakalayong lugar, kala Pastor Undo, no? At kala Pastor Sherwin, magandang umaga din po. Doon din po sa Lubang, no? Buena Vista, kala Pastor Gideon, no? Pastor Romeo, o nila Pastor Long, magandang umaga din po sa inyo lahat yan. Ganon din po sa mga kaigsunan natin sa Kalape. At yan din sa Tagbilaran, no? Kala Pastor Christian De Jesus, magandang umaga rin po sa inyo lahat. Kala Sister Paye, kala Sister Bethel, at ni Brad Meljun, no? Magandang umaga sa inyo lahat po dyan. Pati sa mga tayo ng Thanksgiving, no? Na-imbitahan po tayo dyan sa fellowship natin dyan sa Tagbilaran, no? Sa site. Kita-kits po tayo lahat dyan. At mayroon pa yatang babatiin si Brother Kent, no? Brother Kent? I-greet din po nako nga itong mga kauban, mga kaigsunan nga mga youth. Yes. Sa tanang mga kauban ng mga youth, mayong adlaw na to diha. Yes, good morning sa inyo lahat. At sa di pa tayo magsisimula sa ating pag-aaral, aking
gusto ko mo nang hangyuan ng tanan no sa bungad na panalangin sa ating pag-aaral ngayong araw. Okay, mag-aampo kita. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po Lord sa pagkakataon na ito na kami mag-aaral muli ng iyong mga salita. Panginoon, ikaw jud mag-giyas amo na mahitutok jud mi sa iyong mga salita at mga pulong ha jud nimo ang angay namo maisugutan king adlaw at kini magamit po namo Lord sa among adlaw-adlaw na kinabuhi Lord. Pasaylo apod mi Lord sa among mga kasaypanan, sa mga pagkukulang po namin. Gabayan niyo rin po ang mga mahal namin sa buhay, kung asa man sila karon Lord, ikaw gihapon mag-bless sa kanila. At itong lahat ay aking dinadalangin sa pangalan ni Kristo, aming Panginoong tagapagligtas at sa paggabay ng banal na Espiritu. Amen. Magandang umaga ulit. Ngayon, bigay ko muna ang pagkakataon kay Brother Ken sa pagbasa sa book ng Luke chapter 2. Brother Ken? Okay. Palihog kog pakli sa atong tagsa-tagsa nga mga Biblia. Palihog kog sunod dinhi sa Lucas 2, versikulo 1. Okay, magasugod ta sa versikulo 1. Yes. Etong panahona, mipakanaog og sugo si Emperador Augustus nga ang tanang nagpuyo sa tibok gingharian sa Roma magpalista. Si Sirenio mooy gobernador sa Syria sa panahong gihimo kini. Busa ang tanang miadto sa ilang tagsa-tagsa ka lungsod aron sa pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Haring David. Miadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban sa iyang pangasawunon nga si Maria nga nagsabak niadtong higayuna. Ug samtang dito sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Okay. Sa pagpadayon no. Sa verse 8 no, ug sa maong dapit dihay mga magbalantay sa karnero nga nagapabilin sa uma, nga nagabantay sa ilang panon sa kagabion. Ug tan-awa ang anghel sa Ginoo miabot ngadto kanila, ug ang himaya sa Ginoo midan-ag sa ilang palibot. Ug sila sa hilabihan nangalisang. Verse 10, ug ang anghel miingon ngadto kanila, ayaw kahadlok, kay tan-awa ako nagadala kaninyo ug maayo nga mga balita sa dakong kalipay nga moabot sa tanang tawo. Kay nganha kaninyo nahimugso ni ining adlaw sa syudad ni David ang usa ka manluluwas nga mao si Kristo ang Ginoo. Ug kini mahimong usa ka ilhanan nganha kaninyo. Kamo makakaplag sa masuso nga giputos sa mga naglimin nga mga panapton nga nagahigda sa usa ka pasungan. Ug sa kalit diha uban sa anghel ang usa ka pundok sa langitnong panon nga nagdayig sa Dios ug nagaingon, himaya sa Dios sa kaytas-an ug sa yuta kalinaw kaayuhon ngadto sa mga tawo. Ug kini nahitabo nga samtang ang mga anghel mibiya gikan kanila ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero miingon ngadto sa usa mangadto kita karon bisan ngadto sa Bethlehem ug matan-aw ni ining butang nga magapanghitabo nga gipahibalo sa Ginoo kanato. Ug sila miabot nga nagdali ug nakakaplag ni Maria ug ni Jose ug sa masuso nga nagahigda sa pasungan. Ug sa diha nga sila nakakita niini, sila mibaniog sa panultihon nga gikasulti kanila mahitungod ni ining bata. Ug silang tanan nga nakadungog ni ining nahibulong miadtong mga butanga nga gisulti kanila sa mga magbalantay sa karnero. Apan si Maria mitipig ni ining tanan nga mga butang ug namalandong kanila diha sa iyang kasing-kasing. Ug ang mga magbalantay sa karnero mibalik nga nagahimaya o nagahidayig sa Dios tungod sa tanang mga butang nga ilang nadunggan
ug nakita ingon sa gisulti ngadto kanila. Verse 21. Sa walaw na kaadlaw ang bata, gihimo ang seremonya sa pagtuli kaniya, ginganlan siya Jesus. Ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria, sa wala pa ipanamkon ang bata. Ingon sa naisulat sa balaod sa Ginoo, ang matag lalaki nga nagaabli sa katago angkan pagatawgon nga balaan sa Ginoo. Ug sa paghalad sa usa ka sakripisyo, sumala niadtong giingon sa balaod sa Ginoo. Usa ka parisan sa tukmo ug duha ka batan-ong salampati. Ug tan-awa diay usa ka tawo sa Jerusalem kang kinsang ngalan mao si Simeon. Ug ang maong tawo matarong ug debutado nga nagahulat alang sa paglipay sa Israel ug ang balaang espiritu diha kaniya. Ug kini gipadayag ngadto kaniya pinaagi sa palaang espiritu ug kamatayon sa dili pa niya makit-an ang Kristo sa Ginoo. Ug siya miadto pinaagi sa espiritu ngadto sa templo ug sa diha nga ang mga ginikanan midala sa bata nga si Jesus sa sulod aron sa pagbuhat alang kaniya subay sa naandan sa balaod. Unya mikugos siya kaniya sa iyang mga bukton ug ni panalangin sa Dios ug miingon, Ginoo, karon itugot mo nga ang imong sulugoon mubiya diha sa kalinaw sumala sa imong pulong. Kaya ang akong mga mata nakakita sa imong kaluwasan nga imong giandam at tubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag aron pag-iwag sa mga hintil ug ang himaya sa imong katawhan nga Israel. Ug si Jose ug ang iyang inahan natingala niadtong mga butanga nga nagsulti may tungod kaniya. Ug si Simeon mipanalangin kanila ug mingon ngadto ni Maria nga iyang inahan. Tan-awa, kini nga bata gitakda alang sa pagkapukan ug pagbangon pag-usab sa daghan sa Israel ug alang sa usa ka ilhanan nga pagsawayon. O usa ka espada maglagbas usab sa imong kaugalingon nga kalag aron ang mga hunahuna sa daghan nga mga kasing-kasing unta mapadayag. Ug dihay usa ka ana, usa ka babayeng propeta, ang anak ni Panuel sa tribo ni Aser. Siya dako og panuigon ug nipuyo uban sa usa ka bana 7 ka tuig gikan sa iyang pagkabirhen. Ug siya usa ka byuda sa hapit kawaluan ug 4 ka tuig nga wala mibiya gikan sa templo. Apan mialagad sa Dios uban sa mga pagpuwasa ug mga pag-ampo gabii ug adlaw. Ug siya nga nagasulod ni ana nga takna sa samang paagi mihatag ug mga pagpasalamat ngadto sa Ginoo ug misulti mahitungod kaniya ngadto sa tanan nga nangita alang sa katubsanan didto sa Jerusalem. Verse 39. Sa natuman ni Jose ug ni Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa lungsod sa Nazaret nga ilang gipuy-an, ug mitubo ang bata ug na himong kusgan. Napuno siya sa kaalam ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Verse 41. Matag tuig ang mga ginikanan ni Jesus muadto sa Jerusalem aron pagtambong sa kasaulugan sa pagsaylo. Sa dihang 12 na katuig si Jesus, nangadto sila sa kasaulugan sama sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa kasaulugan, na mauli sila apan ang bata nga si Jesus nagpabilin dito sa Jerusalem. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Ug nagtuo sila nga miuban si Jesus sa panon. Sa nakalakat na sila usa ka adlaw, ipangita nila siya dito sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila kaplagi, busa mibalik sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw,
Nakitaan nila siya dito sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo. Namati kanila ug nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon. Ug miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabalaka kaayo nga nangita kanimo. Mitubag siya. Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Verse 51. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila kinkanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tawo. Amen. Praise God. No? Salamat sa Ginoo sa atong pulong na natong nabasahan karon. Mga kaigsunan, no, dire makitaan jud nato, no, na yung time na pagpanganak sa ato ang Panginoong Hesus, no. Gisaysay dire ang panghitabo kung asa siya gipanganak, no, makitaan jud nato dire. Kulungan ng mga hayop ipinanganak si Jesus Christ. So, mabasa natin sa verse 1 kung bakit nangyari yon, no? Makita talaga natin dito. Kasi yung panahon na yon is nagkaroon ng magkaroon ng census or yung pagpalista ng mga nakatira doon. So, dahil nga nagkaroon ng pangmalawakang pangrehistro, nagkaroon ng maraming tao ang pumunta doon sa syudad, no? At yun nga, dahil sa maraming tao, nawalan ng bakante yung mga bahay paupahan. So, sa pagpangita nila Jose at ni Maria, so wala sila nakakaplag ng mga bahay na matutuluyan at talagang manganganak na siya yung time na yon. Kaya nagkaroon ng yun din yung isang reason kung bakit doon siya sa or sa pasungan ng mga hayop, no? So makita din natin kung pinanganak si Jesus Christ, pinakita rin na binalik siya sa lampin at doon siya inilagay sa sabsaban, no? At sumunod na panghitabo, no, makita natin dito yung mga magbalantay. So sa ubang mga sa ubang pagtuon, medyo na nila dire na magbalantay, no. Meron nga tayong kanta na kinanta, no, na ba yun, yung may tatlong haring nagsidalaw, no? So kung ating pag-aaralan, mga kapatid, wala naman na isulat sa Biblia na yung tatlong hari talaga yung nagdumalaw nung panahon na nanganak si Jesus Christ. Pero kung babasahin natin sa Matthew chapter 2, no, sa verse 1, makita natin ang dumalaw, no, ang para sa akin hindi lang naman yung mga magbalantay ang dumalaw kay Jesus Christ. Dito may mga tao rin na naisgot sa Biblia yung dumalaw sa kanya, yung pagpanganak niya dito. Kung babasahin natin sa Matthew verse balik tayo, no, sa Matthew chapter 2 verse 1, no, makikita natin kung sino pa yung mga dumalaw pinanganak si Jesus Christ. So sa Matthew chapter 2, basahin ko lang sandali, mga kapatid, no. Okay. Sa Matthew, mga bisita gikan sa giluhan gani sa sidlakan. Natawo si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, sa lalawigan sa Judea, sa panahon nga naghari si Herodes. Unya may mga tawo nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan. Kung atong dire, meron din palang ibang tao sa ibang version nga ng Bible, tinatawag nila na mga maalamon gining mga tawhana, no. Hamon sa bituin. Ibig sabihin, may iba pang dumalaw maliban dun sa mga nagbalantay, no.
So, marami kasi ano din na baka yung iniisip nila dito, yung dumalaw na magbalantay, ito na yung sinasabi na nag nagbigay ng mga regalo. Pero kung babasahin natin sa Matthew 1, no, verse 9 to 11, Matthew chapter 2, verse 9 to 11, no? Humanila paminawa ang hari, nangalakaw sila sa didto na sila. Sa dala nakita nila pag-usab ang bituon nga nakitaan nila sa sidlakan. Dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon. Ug nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong sa tungod gayud sa nahimutangan sa bata. No, ito yung si Jesus Christ. Unya, misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nagluhod sila ug misimba sa bata. Unya, giablihan nila ang ilang mga gasa ug mihalad sila silang kanyang bulawan, insenso ug mira. So dito natin makita na iba rin yung tao na magbabantay ng mga karnero ang bumisita rin kay Jesus. O iba rin yung mga na tao na nibisita po kay Jesus Christ. Ito, naghala din po sila dito. So kung babasahin natin, no, kaya siguro may pag-aaral na hari yung tatlong ito, yung pinisgutan natin sa Matthew. Kung babasahin naman natin sa Isaiah chapter 60, no? Verse 3, makikita natin yung pagpropesiya kay dadalawin siya ng mga hari, no? Kaya kung titingnan nila dito, no, sa mga pag-aaral natin, nice good nila, ito na yung hari na ibisita kay Jesus Christ. Kaya doon siguro nakuha ang tatlong hari nagsidalaw. Itong mga maalamon na nibisita kay Jesus Christ, no? Tas kung babasahin natin yung buong chapter 2 ng Matthew, no, makikita natin na yung eksena na hindi nila sinunod si Herodes sa pinapagawa niya, no? Kaya ang plano ni Haring Herodes dito is papatayin din si Jesus Christ. Pero gigiyahan ang mga maalamon na tao na dili sila mubalik kay Herodes. Kay padayon tano sa chapter 2 ng Luke nila, gihimo din nila Jose at Maria ang mga angay buhaton sa mga yung mga balaan na himuon. So basahon nato ulit sa chapter 2 ng Luke. Sa 8 na kaadlaw ang bata gihimo ang seremonya, no, sa pagtuli kaniya. Ginganlan siya Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria, sa wala pa ipanamkon ang bata. Then, gihimo po nila Jose at Maria, yung dapat gawin, no? Miabot ang panahon nga si Jose o si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo, sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. So, nagtuman jud sila Jose at Maria, no? Sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo, ang tanang panganay nga lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. So sa panahon nila, no, pag yung panganay na lalaki, hindi talaga na ialay nila sa ato ang Ginoong Dios. Miadto usab sila aron paghalad og usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabo nga salampati sumala sa gisugo sa balaod. Ining panahon na may tawo nga nagpuyo. Dito makikita natin si Simeon dito sa tong eksena na to. Niining panahon na may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ngingan lang Simeon. Maayo siyang tawo o mahadlukon sa Dios o nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo. O gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod sa makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. Pero yun na ano siya ng banal na espiritu sa kanyang kinabuhi na kung di pa niya makita si Jesus Christ, hindi pa daw niya oras, no? Dapat ang giano jud sa iya na before siya mamatay, kailangan niya makita muna si Jesus. Minanduan sa espiritu, misulod si Simeon sa templo sa gidala na ang bata nga si Jesus
sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron dito ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikuha o gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios, no? Doon pa lang gigiyahan siya, no? Alam natin na naigahom gyud ang banal na espiritu sa usa ka tawo na nakadawat niini, no? Gigiyahan siya sa banal na espiritu na kining bata, no? Ay, kung ordinaryo lang tayong tao, di natin masasabi na itong batang to siya yung gisaad na Kristo. Pero sa iyaha na ano jud niya, gigiyahan jud siya sa banal na espiritu na kining bata ang gisaad. Gikuha o gisugo ni Simeon ang bata o gikugos ni Simeon ang bata o nagpasalamat sa Dios. Karon Ginoo kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon mupanaw nga mulinawon. So, nasabi rin ni Simeon sa kanya sarili noon. Yes, na yung saad sa kanya ng Panginoong Diyos na natupad, no? Mupanaw na siya na malinawan. Kaysa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, no? Diri din mga kaigsoon na makita nato na nakita niya kay Jesus Christ ang tinuod na kaluwasan. Nga imong giandam at tubangan sa tanang katawan, no? Hindi lang sa kanya, kundi sa tibuok katawhan nagyatag sa iya na kaluwasan nagikan jud sa Ginoo. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudyo ug mughatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. No? Alam niya ang laki ng pananampalataya ni Simeon dito. Ang amahan ug ang inahan sa bata nahibulong sa pagkadungog nila sa gisulti ni Simeon, bahin kaniya, no? So, na makita talaga natin yung nila Jose at ni Maria dito. Hindi ordinaryong bata talaga si Jesus kasi may nangyayaring hindi karaniwan, no? So talagang na matingal gani gyud sila. O sa padayon nato, no, meron pang isa dito na character na manong naisulat man siya dire, no? Yun si Ana, no? Kung ating babasahin anong kinabuhi meron sa kay Ana, no? May usab ka propeta nga babaye nga gingan lang Ana nga anak ni Panuel sa banay ni Asir. Tigulang na siya, 7 ra ka tuig siyang nagkiguban sa iyang bana, unya nabalo siya hangtod nga 84 na tuig, no? 84 na iyang edad. Wala gayud siya mobiya sa templo adlaw ug gabi. Nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo, no? Grabe ang iyang pagdasig, no? So nakita niyo nato man bakit siya naisulat dire sa chapter 2 ng Luke, no? Pinakita dito na grabe ang sa panahon nito naadyoy naay mga magtotoo, no? Sa ato ang Ginoo na nagpadayon sa kanilang pananampalataya, no? Hantod na sa ilang edad nagpadayon sila sa pagsimba at pagdaig sa Ginoo. No? After that, no, makita naman natin yung pagpauli na nila Jose ug Maria sa Nazareth, no? Sa natuman na ni Jose ug ni Maria, no, na ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa lungsod sa Nazareth nga ilang gipuy-an ug mitubo ang bata sa nahimong kusgan na puno siya ng kaalam ug panalangin sa Dios diha kaniya. Dire nakita nato na habang habang lumalaki ang ating Panginoong Hesus, gihatag sa iya ang kaalam at mga panalangin na galing sa atong Panginoong Diyos. At dumating ang time, no, matag tuig ang mga ginikanan ni Jesus moadto sa Jerusalem aron pagtambong sa kasaulogan sa pagpasaylo. Sa dihang 12 na ang edad ni Jesus, nangadto sila sa kasaulogan sama sa naandan, no? So dito makikita natin yung eksena yung 12 years old na si Jesus Christ. Pumunta sila ulit sa Jerusalem para yearly nila ginagawa yun ng kanilang mga ginikanan, no, ni Jose at ni Maria. Yearly nila pumupunta doon para sa pagpasahulog
sa pagpasaylo. At ito yung time na yung 12 years old na siya. Tingala sila Maria at Jose, nawala si Jesus Christ, no? Sa kanila. 3 araw yun. So, ikaw, ginikanan, no, mawala imong anak. Tulog adlaw. Tulo ka adlaw pa yun. No? Kulbaan yun ka. Grabe siguro pagpangita nila Jose ug Maria dire, no? Sa ikatulo ka adlaw, nakita nila siya dito sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo. Namati kanila. Adlaw nakita nila siya dito sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo. Namati kanila ug nangutana. Ang tanan nga nakatungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug mingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ang imong amahan na balaka kaayo nga nangita kanimo. Pero unsa ray gitubag, no, ni Jesus Christ? Mitubag siya, nganong nangita pa man kamo na anako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan, no? Apan sila Maria ug Jose wala jud sila no. Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. May pauli na lang, no? May pauli si Jesus sa Nazareth uban kanila ug sinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tawo, no? Praise God. Salamat sa Ginoo na nakit-an jud nato, no, yung ano pa lang kung gaano gigiyahan ng Diyos Amahan si Jesus, no? Mula pa nung baby pa siya hangtod sa nagdako ang atong Panginoon Jesus. So, anong makikita nating aral sa atong gibasa karon mga kaigsunan, no? Unang-una makita natin sa kinabuhi ni Simeon, no? Yung grabe iyang devoted sa pangalagad sa Ginoo na talagang hinintay niya yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos na makita niya yung kaluwasan, no, sa pinagi ni Jesus Christ. Sama sa atin mga kaigsunan, kung wala pa jud ninyo nadawat ang ating Panginoong Jesus, ngayon pa lang, no, aton dawaton siya sa ato ang kinabuhi. Amen. Kaya wala may laing pinagi, no, kundi si Jesus Christ lang jud ang paagi sa atong kalawasan. Sama din sa atong character ni kay Ana, no, sa iyang kinabuhi. Talagang padayon siya sa pag-alagad sa ato ang Ginoo. Na hantod na tiguang na lang siya, nagpadayon siya hantod sa nugingon ganin niya dire na adlaw og gabi nagsimba siya sa Dios. Nagpuasa og nagampo. Niadtong gayong taknaa miabot siya og nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan na nagpaabot. Nakita rin ni propeta nga babae, no, na si Ana na kay Jesus Christ na po ang gipaabot nila na tubson jud, no, ang kaluwasan na makita jud nila. So salamat mga kaigsunan, no, na karon pa lang na makit-an jud nato, malinawan kita na walay laing mulawas nato kundi ang atong Ginoong sa Jesus. Salamat. So diri ra na human ang ating pagtuon karong adlaw. Daghang salamat at purihin natin ang Panginoong Diyos. Wala kami taknang oras. Sa susunod, sa uulitin muli na ating pag-aaral, magpadayon na ta sa pagtuon pagtuon sa mga salita ng Panginoong Diyos. At subaybayan nyo rin ang aming gospel series, no, sa Bible Gospel Hour sa mga susunod pa na mag-share ng mga salita ng Panginoon. Ako po pula muli si Pastor Jomar Disponte at Ako po si Brother Ken. At magandang umaga po sa inyong lahat. God bless you all.